Tapos ngayon sa Senado mag-aangas ka na naman. Sasabihin mo ikaw yung chairman tapos hindi naman. Kasi kung ikaw talaga yung totoong Blue Ribbon Chairman, ibig sabihin lang wala kang kwentang chairman. Hindi mo na nga ginagawa yung trabaho mo, ikaw pa may ganang magalit dyan. Imbis na ikaw yung nangungunang mag-imbestiga, parang may gusto ka pang pagtakpan. Dapat ikaw yung binibit-bit tapos kinukwelyuhan. Ginagawa nila yung trabaho nila, dapat nga magpasalamat ka pa. Nagtatrabaho sila, nag-iimbestiga sila, inaalam nila kung sino yung may pakana. Ikaw, anong ginagawa mo? Wala. Ikaw tong walang ginagawa tapos magagalit ka pa? Bakit nga galit na galit ka ba? Ayaw mo bang malaman kung sino-sino yung dinidilibira ng pera? Bakit kasi iwas na iwas kayo sa flood control issue? Nakakapagtaka. Sabi mo ikaw yung Blue Ribbon Chairman, tapos yung investigation dinidelay mo pa. Sa June 8 naman daw. Langya. Yung issue na yan last year pa. Kung ikaw ang hawak ng Blue Ribbon, matutulad lang yan kay Lacson, walang kwenta. Di nyo napapansin? Iniipit nila yung oposisyon para yung liderato maagaw nila. Para yung mga sangkot sa flood control issue, kontrolado nila, manipulahin nila, pagtakpan nila, tapos babaliktarin nila. Ang kakasuhan nila yung 18 Marines pa. Mga demonyo, mga hudas talaga. Tapos galit-galitan ka pa. Nagagalit ka dahil nag-iimbestiga sila or nagagalit ka kasi mapuputukan ka? Or baka naman Sylvester, nagpapanik ka na. Nagagalit ka kasi nagpapanik ka na or nagpapanik ka na kasi kasabwat ka. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung medium po. Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Malit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gaano kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Oo. Yes. Saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yan? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga maleta, tapos ihatid doon sa loob. Yun naman pala eh. Kaya naman pala galit na galit sa investigation, guys. Nadeliveran daw pala ng mali-malit at iba't ibang size. May small, medium, grabe halo-halo yung size. Dineliver sa bahay niya sa Green Hills. Not once, but twice. Kaya naman pala pilit mong inaagaw yung pagka-chairman. Yung pala putik, isa ka pala sa nadeliveran. Bali lumalabas ikaw yung pinakamaraming natanggap na maleta sa Senate. Kung si Tito Soto 5 maleta, ikaw 8, 8. Inutusan din daw ang mga sundalo na mag-deliver ng mga maleta ng pera sa opisina ni Senator Vicente Soto sa Baclaran. 5 large maleta daw na naglalaman ng tig-4 na po hanggang 70 milyong piso ang i-deliver nila kasama ang staff ni Saldico na sina Mark Tiksay at Paul Estrada. Naghatid din daw sila ng pera kay Senator Erwin Tulfo noong congressman pa ito sa bahay niya sa Green Hills sa San Juan. Una silang nag-deliver ng 2 maleta at sunod ang 6 na magkakaibang size ng maleta. Biruin mo, tinalo mo pa yung pinakamatanda dyan si Tito Soto. Sa sobrang gulang dyan na nagmenopause sa Senado. Biruin mo, Tito, sa tagal mo dyan sa Senado, wala ka nang nagawa, nagpa-deliver ka pa ng 5 maleta. Hindi small, hindi medium, kundi large pa. Tapos ikaw naman, Erwin, ang kapal ng mukha mo, kabago-bago mo lang sa Senado, nagpa-deliver ka na agad ng 8 maleta. Hindi ako nagsabi niyan, siya. Kung ako sa'yo, yung 18 Marines, harapin mo na lang. Tapos sabihin mo yung natanggap mong maleta, 7 lang. Bago ikanta mo sa hearing kung kaninong demonyo galing yan. Tapos mag-request ka kay Cayetano na gawin kang state witness na lang. Kaya pala yung utol mong si Rafi sa flood control issue, tameme.
Tapos nakatanggap pa ng pinakamalaking flood control budget yung pamangkin mong lalaki. Tapos ginastos lang yung 6.7 million sa 2 gabi. Hindi ba maliwanag na pagnanakaw yan, pare? Pagkatapos makatanggap ng flood control budget, naglaklak sa Amerika buong gabi. Nung unang gabi, nagwaldas ng $42,000. Nung pangalawang gabi, nagwaldas ng $73,000. Inimbestigahan nyo ba yan? Hindi. Tapos sa'yo 8 maleta sa 2 delivery lang? Ibig sabihin yung mga Tulfo ganyang katindi? Tulad nung kay Rafi Tulfo, sa utol mo. Nung una talagang galit sa PCSO, yung issue sa loto. Galit na galit, nagsisisigaw sa Senado. Halos murahin si Mel Robles sa anomalya sa loto. Tapos biglang tinigil yung investigasyon pagkalipas ng ilang linggo. Ngayon sa social media, edited daw ito. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Kung kinakailangan hanggang madaling araw tayo na alas 12 rito, Comsec, mag-ready ka nga ng mga kubot banig dyan. That is baseless, I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show that... Who are you to say it's baseless? Mr. Don't- Chairman. Wait a minute! Ngayon nasa na yung investigasyon niya sa PCSO? Wala na. Baka naman nabigyan din ng maleta. Pagalit-galit pa nung una, aatras din pala. Paano binati ni Lisa Marcos si Mel Robles nung birthday niya, kaya yun si Rapi Tulfo, napaatras siya. Hi, Mel! Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Tapos ngayon sa Senado, mag-aangas ka na naman. Sasabihin mo ikaw yung chairman, tapos hindi naman. Kasi kung ikaw talaga yung totoong Blue Ribbon chairman, ibig sabihin lang wala kang kwentang chairman. Hindi mo na nga ginagawa yung trabaho mo, ikaw pa may ganang magalit dyan. Imbis na ikaw yung nangungunang mag-imbestiga, parang may gusto ka pang pagtakpan. Dapat ikaw yung binibitbit tapos kinukwelyuan. Ginagawa nila yung trabaho nila, dapat nga magpasalamat ka pa. Nagtatrabaho sila, nag-iimbestiga sila, inaalam nila kung sino yung may pakana. Ikaw, anong ginagawa mo? Wala. Ikaw tong walang ginagawa tapos magagalit ka pa? Bakit nga galit na galit ka ba? Ayaw mo bang malaman kung sino-sino yung dinidelivera ng pera? Bakit kasi iwas na iwas kayo sa flood control issue? Nakakapagtaka. Sabi mo ikaw yung Blue Ribbon chairman, tapos yung investigation dinidelay mo pa. Sa June 8 naman daw. Langya. Yung issue na yan last year pa. Kung ikaw ang hawak ng Blue Ribbon, matutulad lang yan kay Lacson, walang kwenta. Di nyo napapansin? Iniipit nila yung oposisyon para yung liderato maagaw nila. Para yung mga sangkot sa flood control issue, kontrolado nila, manipulahin nila, pagtakpan nila, tapos babaliktarin nila. Ang kakasuhan nila yung 18 Marines pa. Mga demonyo, mga hudas talaga. Tapos galit-galitan ka pa. Ibalik nyo ang mga maleta. Kami ay nagagalit sa mga malita talaga. Sa OFW, ilalagyan yung malita ng damit. Damit ang nilalagay namin dyan. Kayo pera. Pera. Pera nilalagay nyo sa malita. Walang niya. Kami yung nagtatrabaho. Nilalagay lang namin dyan. Damit. Kayo pera. Ay, maya naman kayo. Kahit peso yan, ibalik nyo. Kasi hindi naman yan sa inyo. Kaya ganun ang Pilipinas. Ganun na ganun. Wala na. Maawa kayo sa kapwa nyo. Trabaho kayo. Lalaki ng mga katawan nyo. At may mga nakaapos kayo. May mga diploma kayo. Tapos magnanakaw lang kayo. Nakanitay kayo. Nakabarong kayo araw-araw. Tapos magnanakaw lang pala kayo. Ayan na. Diba? Araw-araw kayo naka-branded ng sapatos. Branded ng mga damit. Mga bags. Branded. Tapos magnanakaw lang kayo. Ano niya? Diba? Oo. Magtrabaho kayo. Magpalat kayo ng boto. Si Rafi noon, idol na idol ng mga OFW. Pero, dahil sa malita, wala na.
Araw-araw kang, tapos tinawag mo pang kargador yung mga Marines. Yung mga Marines, malaking ampag yan sa Pilipinas. Kahit hindi na, kahit tawagin natin ni ex-Marines, pero at least, mas may ampag sila sa Pilipinas kaysa sa'yo. Okay.